Kabanata 981. Isa talaga siyang warrior emperor. Naging nakakatakot ang mukha ni Zeke. Nang malaman niya iyon ay pinagpawisan na siya sa noo. Palaging mahirap ang pakikipaglaban sa isang mandirigmang emperador at hindi na kailangang sabihin, isang antas ng dalawang mandirigmang emperador. Kahit na sa dami ng tao na available dito ngayon, magiging mahirap. Bagamat maraming mga elite na manlalaban roon, mayroon ba talagang matapang na sumama sa laban kapag ito ay kinakailangan? Ang bawat isa ay nagsasanay ng husto upang maabot ang antas ng pagkamit at tagumpay na mayroon sila ngayon. Walang handang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Tuwang-tuwa si Meldrick sa reaksyon ng lahat. Ngumiti siya at nagsimulang magtanong. Severin, tama ba? Sabihin mo sa akin, bakit mo pinatay ang mga miyembro ko? Papatayin na sana kita ngayon kung hindi mo nailigtas si Sofia noon. Napangiti ng mahina si Severin at sinabing, "Are you talking about that four guys?" Sinubukan nila akong pagnakawan matapos malaman na mayroon akong pangalawang grado na medium rank na alchemical na gamot at tinarget din nila ang aking babae. Hindi ba makatwiran na lumaban ako sa sitwasyong iyon? Self-defense lang ito. Tumayo din si Megan at sumunod sa sinabi ni Severin, "Tama." Pagtatanggol lang nito sa sarili at nararapat silang patayin. Matapos malaman iyon, galit na sinabi ni Sofia, laging pinapaalalahanan ng elder ang lahat na manatiling mababa ang profile, isipin ang sarili mong negosyo, at huwag subukang gumawa ng anumang gulo o pukawin ng sinuman sa sandaling umalis sila sa sekta. Higit sa lahat, hindi natin dapat ebuli ang mga tao sa mundo dahil lang mas makapangyarihan tayo kaysa sa kanila. Bakit hindi sila nakinig at gumawa ng ganoong bagay? Hindi nakaimik si Meldrick. Napakaraming tao ang nanunood at maliwanag, hindi kasalanan ni Severin. Kaya, wala nang balidong dahilan para patayin pa niya si Severin. At saka, hindi rin siya papayagan ni Sofia. Sofia, tama ka. Sa huli, walang choice si Meldrick kundi ang sumang-ayon kay Sofia at ngumiti ng nakakahiya. Severin, I hope you don't mind if I forgot the formality and just call you Severin, sabi ni Sofia matapos itong mapag-isipan. Nagkibit balikat si Severin, syempre hindi. Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon lang. Baka namatay na ako kung hindi dahil sayo. Pilit na ngumiti si Sofia at sinabing, that's hard to believe. Isa ka ng level warrior king nang iligtas mo ako sa pamamagitan ng pagpatay kay Brandon, at level 7 warrior king pa lang ako noon. Huminto siya bago nagpatuloy, level 1 warrior emperor na ako ngayon at dapat ay level 2 warrior emperor ka man lang o kahit sa mas mataas na level. Matapos marinig yun ay napabuntong hininga si Zeke at ang iba pa. Noong una, inakala nilang si Severin ay isang level 9 warrior king lamang. Tulad ng nangyari, si Severin ay isang mandirigma na emperador din. Nagpalitan ng tingin sina Satchel at Crone, hingal na hingal, at nakaramdam ng takot. Sa kabutihang palad, inaasahan nilang tutulungan sila ng miyembro ng Stormy Moon Sect na maghiganti at hindi sila mismo ang humawak sa bagay na iyon. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang nag-iisang tao na nag-iba ay si Callum. Siya ay nagkibit balikat lang. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang tunay na antas ng tagumpay ni Severin, nagtiwala siya sa kapangyarihan ni Severin at naniwala siyang higit pa si Severin doon na mas malakas kaysa kay Meldrick. Walang pagkakataon na mapatay ni Satchel at Crone si Severin. Samantala, nahihiya si Severin dahil noon pa man ay gusto na niyang manatiling low profile. Akala niya ay masyado siyang nakakaakit ng atensyon nang isipin ng mga tao na siya ay level 9 warrior king. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nasira nang sabihin ni Sofia sa lahat na maaari na siyang maging isang mandirigmang emperador. Gaano kahiya ang mangyayari kung ang ilang mga tao ay lumuhod at humiling na maging kanyang mga estudyante. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang kamay. Hindi, paano mo ako maikukumpara sa iyo? Marami kang mapagkukunan sa sekta at mayroon kang mahusay na talento. Kaya naman mabilis kang umunlad. Isa lang akong Rouge fighter. Paano ako uunlad ng kasing bilis mo? Samantala, sinadya niyang magmukhang medyo nanlumo. At saka, alam mo kung gaano kahirap maging level 1 warrior emperor. Ito ay ganap na ibang yugto. Tumikim si Meldrick, Sofia, bakit mo naman nasabi ang kalokohan? Ikaw ang pinaka-talented na tao sa sekta.
Paano mo maihahambing ang iyong sarili sa kanya kung nasa iyo ang lahat ng mga mapagkukunan na kailangan mo at siya ay isang rogue fighter? Tama yan, at wala kang kapantay. Natawa naman si Severin at agad namang pumayag. Gosh, I'm so jealous that you guys are already at the Warrior Emperor stage. Akala ko talaga mas mataas ang attainment mo kaysa sa akin ngayon. Kumunat ang noo ni Sofia at nahihirapan pa ring paniwalaan. Mula sa kanyang pananaw, si Severin ay may mahusay na talento at naniniwala siyang may posibilidad na si Severin ay nasa yugto na ng emperador na mandirigma sa ngayon. Ay, Severin, dito na tayo muling nagkikita pagkatapos mo akong iligtas. Ibig sabihin ba nito ang tadhana na ang pinagtagpo tayo? Alam ni Sofia na ito na ang pagkakataon para sabihin ang sa kanyang puso. Pagkatapos niyang humiwalay kay Severin, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha nito. Pakiramdam niya ay pinagtagpo sila ng tadhana at hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong tulad nito sa hinaharap kung palalampasin niya ito. At least, gusto niyang maging mabuting kaibigan sa ngayon. Napangiti ng kakaiba si Severin matapos marinig iyon. I guess it is. Nawala ng masabi si Sofia. Iniisip niya kung hindi pa ba siya masyadong halata. Paanong hindi nagkusa si Severin na hingin ang kanyang numero at hinintay na lang niyang magtanong. Walang pinipili, ngumiti siya ng nakakahiya at sinabing, ngayong magkaibigan na tayo, magpapalitan ba tayo ng mga contact number para patuloy tayong makipag-ugnayan? Nung sinabi niya iyon, nakakatakot ang mukha ni Meldrix. Si Sofia ang pinaka-talented at pinakamagandang tao sa sekta. Dahil doon at sa kanyang katayuan, maraming tao ang sumubok na makipagkaibigan sa kanya. Gayunpaman, si Sofia ay palaging nakatuon ng buo sa kanyang pagsasanay at hindi binibigyan ng pagkakataon ang sinuman na makipagkaibigan sa kanya. Bumakas ang selos sa puso niya nang makitang hinihingi ni Sofia ang contact number niya kay Severin. Nais niyang mapatay niya si Severin sa pamamagitan ng paghiwa-hiwa ng piraso kay Severin. Tama yan. Severin, ibigay mo sa kanya ang contact number mo para magkausap kayong dalawa. Bago pa mag-react si Severin, mabilis na hinimok ni Felicia si Severin at sinabi pa ang kanyang iniisip. Miss Sofia, tama ka na sabihing pinagtagpo muli kayo ni Severin ng tadhana pagkatapos ng huling beses na nailigtas kanya. I mean it's totally reasonable if you want to return his kindness. Agad namang nagningning ang mga mata ni Sofia, talaga. Nag-alok ako na bigyan siya ng ilang espiritual na halamang gamot sa huling pagkakataon ngunit tinanggihan niya ito kaya hindi ko alam kung paano siya mababayaran sa pagligtas sa akin. May idea ka ba? Matapos makilala si Felicia sa loob ng mahabang panahon, alam ni Severin na may masamang balak si Felicia. Sabi niya, Nay, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko na inisip ang anumang kabayaran noong nailigtas ko si Sofia. Kung ginawa ko, hindi ko siya nailigtas. Ginagawa ko lang ang dapat gawin ng isang mabuting tao nang may nakita akong nasa panganib. Gayunpaman, inilibot ni Felicia ang mga mata sa kanya, tumahimik ka. Kausap ko si Miss Sofia. Huwag mo kaming gambalain. Hindi nakaimik si Severin. Wala siyang magawa dahil si Felicia ang ina ni Diane. Kaya, ginawa niya ang sinabi ni Felicia at nanatiling tikom ang bibig. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Felicia, Miss Sofia. Ang dali nito, narinig ko na ang Stormy Moon Sect ay maraming mapagkukunan ng pagsasanay. Maaari mong anyayahan si Severin at ang aking mga anak na babae na magsanay sa iyong sekta. Ano sa tingin mo? Ang kailangan mo lang gawin ay irekomenda sila. Bago pa sumagot si Sofia ay pinutol na ni Diane. Mom, ano pong pinagsasabi niyo? Wala kaming anumang attainment o kakayahan na magsanay ni Megan. Paano mo magagawa ang kahilingang iyon? Tumingin si Sofia kay Severin at sinabing, I think I can help with that. Sa sobrang galit ni Meldrick ay nagsimula na siyang magnalit ng ngipin. Seryoso siyang nag-alinlangan na si Sofia ay na-inlove kay Severin. Makatwira na hayaan si Severin na sumali sa sekta dahil si Severin ay may mahusay na talento at mataas na kakayahan ngunit ito ay isang iba't ibang mga kwento upang payagan sina Megan at Diane na sumali din. Kung tutusin, wala silang talento para mag-train pero pumayag talaga si Sofia sa kahilingan. Makinig ka, pumayag si Miss Sofia na tumulong. Ayaw nyo bang dalawa na pumunta?
Nakangiting tanong ni Felicia habang inaakala niyang gumagawa siya ng mabuti para sa kanyang mga anak na babae. Gayunpaman, pilit nang umiti si Severin at sinabing, Miss Sofia, salamat sa iyong kabutihan. Pero hindi ko naisip na sumali sa kahit anong sekta. At marami akong nakuha sa aking plato ngayon. Kaya wag mo na lang pansinin ang sinabi niya. Ikaw, paano mo nasasabi yan? Inis na inihakbang ni Felicia ang kanyang mga paa. Pilit nang umiti si Sofia at sinabing, sige, hindi kita pipilitin dahil wala kang balak sumali sa isang sekta. Kung tutusin, alam kong marami na ang nagsasanay sa pagiging rogue fighter. Mas gusto nila ang kalayaan sa kanilang buhay at tumanggi na matali pagkatapos sumali sa isang sekta. After that, she passed her phone to Severin, give me your contact number. Walang problema, nang walang anumang pagkaantala, tinawagan ni Severin ang kanyang telepono gamit ang telepono ni Sofia at ibinalik ng matapos ito. Ang sabi niya, Miss Sofia, ngayong magkaibigan na tayo, malaya kang pumunta para hanapin ako sa tuwing kailangan mo ng tulong. Sagot ni Meldrick na nagngangalit ang mga ngipin, ano, nakikinig ka ba sa sinasabi mo? Kami ay miyembro ng Stormy Moon Sect. Sa tingin mo ba darating ang araw na kailangan namin ng iyong tulong? Siguradong nananaginip ka, dapat kaming magpasalamat sa Diyos na hindi ka humihingi ng tulong sa amin. Diyos, kailan ka naging relihiyosong tao? Pang-aasar ni Severin pabalik. Masasabi niyang hindi siya gusto ni Meldrick at sa gayon, hindi niya naisip na kailangan din niyang maging mabait kay Meldrick. Ikaw, galit na galit si Meldrick. Kung wala si Sofia, inatake na niya si Severin dahil sa kabastusan nito. Hindi nakaimik sina Crone at Satchel. Akala talaga nila tapos na si Severin. Hindi nila naisip na si Severin ang tagapagligtas ni Sofia. Hindi rin nila inaasahan na gusto ni Sofia na maging kaibigan si Severin at hiningi ang contact number nito. Sa hitsura nito, hindi sila kailanman maghihiganti sa buhay na ito. Ang tanging nagawa ni Crone ay ang pag-igting ng kanyang mga ngipin at pigilin ang kanyang galit. Hoy, dito ba kayo nakatira? Sa Skystream City, napakagatlabi si Sofia at nagtanong. Nakatira kami sa Southlink City. Si Severin ay ang gobernador ng Southlink City. Kung sakaling gusto mo siyang mahanap, maaari kang bumisita sa amin sa Southlink City, unang sagot ni Felicia. Oo naman, kung may oras ako, bibisita talaga ako. Alam ni Sofia na itinapon na niya ang sarili sa kanya ngayon at kailangan niyang pigilan ang sarili, na gawin para maiwasang magalit si Severin. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya, kaya sa palagay ko ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Iuulat ko muli ang tungkol sa pagkamatay ng 4 na miyembro. Huwag kang mag-alala, dito nagtatapos ang insidenteng ito at hindi na natin ito sisilipin pa. Mahusay, salamat Miss Sofia, ngumiti si Severin. Hindi siya natatakot sa Stormy Moon Sect pero natatakot siyang susundan nila ako. Wala nang masyadong oras para sa kanya at 4 na araw na siyang nasayang dito. 5 lamang sa mga bulwagan ang natagpuan sa 12 bulwagan. Nakaramdam siya ng pagkabalisa dahil alam niyang may 7 pa na nawawala. Tawagin mo na lang akong Sofia, sabi ni Sofia habang nakatingin sa ibaba. Okay, Sofia, ngumiti nang nakakahiya si Severin. Napakasarap sa pakiramdam ni Sofia ngayong tinatawag na nila ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan at senyales na nagiging malapit na sila sa isa't isa. Sa wakas, sinabi niya, sige. Sige na, paalam na. Ikan-away ni Severin ang kanyang kamay. Let's go, Meldrick. Tumingin si Sofia kay Meldrick at sabay na umalis. Mr. Severin, napakataas ng kakayahan ni Miss Sofia. Kahit na ang matabang lalaki na iyon ay nagsabi na siya ang pinaka-talentadong miyembro ng Stormy Moon Sect. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Nakakalungkot na tinanggihan mo siya sa pagtulong sa iyo na sumali sa Stormy Moon Sect. Dapat ay sumali ka upang makakuha ng higit pang mga mapagkukunan ng pagsasanay upang makatulong sa iyong pagpapabuti. Hindi kailanman naisip ni Severin, si Mr. Raikan ang magbibigay ng payo na iyon sa kanya. Obviously, naisip ni Mr. Raikan na sayang at hindi sinamantala ni Severin ang pagkakataong sumapi sa sekta. Ngumiti si Severin, marami akong nakuha sa aking plato ngayon. At may alam akong impormasyon tungkol sa Stormy Moon Sect.
Ito ay hindi isang medyo malaking sekta. Sa aking opinyon, ang pagsali dito ay hindi magbibigay ng anumang benepisyo sa akin. Sa halip, paghigpitan nito ang aking pagpapabuti. Napaawang ng ilang ulit ang bibig ni Mr. Raikan. Naging mabait lang siya para mag-alok ng kanyang 2 sentimo at hindi niya inaasahan na napaka-snob ni Severin para tanggihan ang Stormy Moon sect. Kung hindi lang siya tinulungan ni Sofia, ngayon, dapat ay patay na si Severin. Iniisip niya kung paano magiging kumpiyansa si Severin sa kanyang sarili at magkakaroon ng lakas ng loob na tanggihan ang Stormy Moon sect. Lastly, ngumiti siya na nahihiya. May punto ka. Bawat isa ay may kanya-kanyang plano at wala ni isa sa atin ang pareho ang iniisip. Haha, naniniwala ako na si Severin ay isang henyo. Magkakaroon siya ng magandang kinabukasan kung sasali man siya sa sekta o hindi. Mabilis na sinabi ni Funzo para gumaan ang matinding ambience. Kabanata 985. Gentleman, aalis na ako. Hinaway ni Severin ang kanyang kamay sa iba at umalis sa lugar kasama si Dayan at ang iba pa. Buti na lang andyan si Sofia para tulungan ka ngayon lang. Kung hindi, nagka-problema tayo. Nahihirapan akong paniwalaan na ang matabang lalaki, si Meldrick, ay talagang level 2 warrior emperor. Nang huminto ang sasakyan sa hotel, sabi ni Felicia, Severin, ang tanga mo. Ano ang mali sa pagsali sa Stormy Moon sect? Mukha namang takot na takot ang iba nang sabihin ni na Sofia at Meldrick na miyembro sila ng Stormy Moon sect. Patuloy na nagrereklamo si Felicia, at pumayag din si Sheila na irekomenda sina Dayan at Megan na sumali sa sekta. Lahat yan ay pinapangarap pero tinanggihan mo. Kahit na wala akong alam tungkol sa mundong iyon, alam kong walang masama sa pagsali sa isang sekta na ganyan. Sabi ni Severin, Nay, wala pang 10 buwan ang natitira para tapusin ko ang gawaing ibinigay sa akin ng aking Uncle Master. May 7 bulwagan pa na hindi ko pa nakikita. Paano ako makakasali sa Stormy Moon sect? Tinulungan ni Dayan si Severin na ipaliwanag. Mom, hindi ito ang mga bagay na kailangan mong alalahanin. May sariling plano si Severin. Tsaka pumayag lang si Sofia dahil niligtas siya ni Severin noon. Ngunit hindi ito nangangahulugan na matagumpay tayong makakasali sa sekta. Sabi din ni Megan, Mom, alam ko ang kakayahan ko. Ang pagiging level 9 Grandmaster ang pinakamalayong maaabot ko. Hindi ako ipinanganak na may kaloob na magsanay at iyon lamang ang pag-unlad na magagawa ko. Sa kabila ng pagiging elite na miyembro ng Stormy Moon sect at ang pinakatalentadong miyembro, malamang napapayag ang mga elder ng sect na payagan si Severin na sumali sa rekomendasyon ni Sofia. Hindi na kami magkakaroon ng pagkakataon ni Dayan. Bumantong hininga si Felicia, sa wakas nakuha ko na. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas na mga panuntunan. Kung hindi ka makapangyarihan, madali kang mabuli ng mga tao o kahit napatayin ka. Dayan at Megan, sana talaga maging matatag din kayong dalawa. All this while, Sheila was keeping all the time. Maya-maya, binasag niya ang kanyang katahimikan at may sinabing nakakagulat. Bakit pakiramdam ko may gusto rin si Sofia kay Severin? Isipin kung gaano siya kasabik nang humihingi siya ng contact number ni Severin. Nagpahiya ito kay Severin. Nagmadali siya at sinabing, imposible iyon. Masyado kang maraming iniisip. Gusto niya lang akong kaibiganin dahil niligtas ko siya. Hindi ito kasing komplikado gaya ng sinabi mo. After that, he gave it a thought and added, this is the second time we met. Wala siyang alam tungkol sa akin. Imposible lang. Napangiti si Sheila. Hindi mo ba alam kung gaano ka-charming? Ang mga babae ay madaling mahulog sa iyo sa unang tingin. Huminto siya at nagpatuloy, ako ang pinakamagandang halimbawa. Nahuhulog ako sa iyo pagkatapos kitang makita sa unang pagkakataon. Ganyan ka ka-charming. Minsan hindi mo maipaliwanag kapag nakilala ng isang babae ang taong gusto niya. Tumango si Megan bilang pagsang-ayon, tama yan. Sumasang-ayon ako, pero sa tingin ko, umiibig lang sina Dayan at Severin sa isa't isa pagkatapos na maglaan ng oras na mas kilalanin ang isa't isa. Nagpakasal nga sila bago sila nagtatag ng pag-iibigan. Binigyan ni Dayan si Megan ng isang matinding titig at sinabing, ano ang pinagsasabi mo? Wala kang alam. Pagkatapos noon ay bumalik na si Severin at ang iba pa sa kani-kanilang kwarto.
Samantala, umalis na rin ang iba sa party pagkaalis ni Severin. Jeez, hindi ko akalain na ganito pala ang nangyari. Nang magkasabay na naglakad sina Crone, Satchel, at ang iba pa, nang hihinayang na sinabi ni Crone, I guess never going to kill Severin. Pilit nang umiti si Satchel at tumango. Oo, wala na tayong magagawa. Anong swerte meron ang lalaking yun? Matapos iligtas si Sofia, walang dahilan para tulungan tayo ni Sofia na patayin siya. Plus yung 4 na lalaki na namatay dahil sinubukan nilang pagnakawan si Severin ng kanyang alchemical medicine. Naikuyom ni Draven ang kanyang kamao. Ngunit hindi ko kayang tanggapin ang resultang ito. Baka wala akong kapangyarihan para talunin siya ngayon. Ngunit sa sandaling sumali ako sa Stormy Moon Sect, magkakaroon ako ng access sa kanilang mga mapagkukunan ng pagsasanay. Naniniwala akong gagawa ako ng mabilis na pagpapabuti. Kapag ako ay isang mandirigmang emperador, iyon na ang oras na makapaghiganti ako. Sabi ni Walbert, tama. Ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na inihain sa malamig. Tumingin si Satchel kay Draven at sinabing, Drave, hayaan mo na lang. Wala naman talagang ginawang masama si Severin sa atin. At saka, mukhang may intensyon si Sofia na manatiling malapit ang relasyon kay Severin. Kung papatayin mo si Severin o gagawa ng masama kay Severin, hindi siya magiging masaya at alam kung ano ang gagawin niya sa pamilya natin. Dagdag pa niya, focus sa training pagkatapos mong sumali sa Stormy Moon Sect. Kung gayon maaari kaming umasa sa iyo upang protektahan ang pamilya sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, Dad. I know my priority, sabi ni Draven sabay tango ng ulo. Si Mr. Riken ay nakasimangot at nag-iisip habang ang iba ay nagkukwentuhan. Nang sa wakas ay natapos na ang iba sa pakikipag-usap, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala. Bakit tatanggihan ni Severin ang alok na sumali sa Stormy Moon Sect? Kahit na sabihin na ang pagsali sa sekta ay maghihigpit sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Talagang hinahamak niya ang sekta. Mr. Riken, don't tell me na naniniwala ka talagang malakas siya. Nagpapakita lang siya. Alam naman niya siguro na hindi sila makakapasok kahit na handang irekomenda sila ni Miss Sofia. Ang kanyang asawa at ang kanyang hipag ay mga normal na tao lamang. Walang paraan na tanggapin sila ng sekta. I bet he reluctant to live separate from his wife. Ang mga tulad niya ay sanay na sa makamundong mundo at walang anumang ambisyon. Akala ni Draven ay kilalang kilala niya si Severin. May punto ka. Nagsasanay kami ng husto araw-araw para maging pinakamalakas kami sa hinaharap. Ngunit ang ilang mga tao ay iba. Mas gusto nilang mamuhay ng normal. Napaisip naman si Mr. Riken at tumango. Samantala, maganda naman ang mood ni Sofia matapos makuha ang contact number ni Severin. Pumunta siya sa kafe para bumili ng 2 kape at binigay ang isa kay Meldrick. Tumingin sa kanya si Meldrick at sinabing, Sofia, pinatay ni Severin ang mga kaibigan natin. Hindi lang isa, kundi 4 sila. Alam kong hindi mo siya pinatay dahil niligtas ka niya noon. Pero bakit gusto mo siyang maging kaibigan? Iyan ay hindi angkop sa lahat. Agad namang nagtampo ang mukha ni Sofia. Sabi niya, Meldrick, hindi ko maintindihan kung bakit hindi nararapat iyon. Siya ang aking tagapagligtas. Kung wala siya, patay na ako ngayon. Yung bastard na si Brandon, hahalayin at papatayin sana ako. Natatakot pa rin ako hanggang ngayon pag iniisip ko pa lang. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa aking ama ang tungkol dito. Hindi dapat ito ang iyong alalahanin. Ayon, nakakahiya namang ngumiti si Meldrick pero sa kaibuturan ng puso niya, mas lalong nadagdagan ang galit niya kay Severin. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan bago bumalik sa Skystream City Mansion. Miss Sofia, Mr. Meldrick, bumalik na kayo. Bagamat hindi pinatay ni na Sofia at Meldrick si Severin ayon sa plano, malugod pa rin sina Satchel, Draven, at iba pa sa kanilang pagbabalik. Sabi ni Sofia, I am sorry we can't help. Parang hindi lang tama na patayin ko ang nagligtas noon sa aking buhay. Napangiti ng nakakahiya si Satchel, it's alright. Sa totoo lang, wala naman talaga siyang ginawang masama sa amin maliban sa mga panahong pinagmukha niya kaming masama at nasugatan ang ilan sa mga tauhan ko. At least, hindi kasing seryoso ng ginawa niya sa sekta mo. Naikuyom ng mahigpit ni Meldrick ang kanyang kamao.
Wala kaming mga taong nagsimula ng away. Kaya walang tiyak na papatay sa taong iyon na isang pagpipilian. Iniligtas niya si Sofia noon at ang mga tauhan namin ay hindi kayang gawin ang tungkol dito. Pero kung hindi niya nailigtas si Sofia, gagawin ko na mamamatay siya. Mukhang nalungkot si Sofia pagkarinig noon. Tigilan mo na ang pagtawag sa kanya ng lalaking iyon. Ang pangalan niya ay Severin. Ayos lang, Severin. Masaya ka na ba ngayon? Hindi alam ni Meldrick na iyon ang magpapasaya kay Sofia. Ngayon ay buo na ang paniniwala niya na may bagay si Sofia para kay Severin at lalo lang nitong gustong patayin si Severin. Pasensya na po, ito ang taon ng pagbibigay ng alay. Kanino ko dapat ipasa ito? Noon lang, naglabas si Satchel ng storage ring. Ibigay mo na lang kay Sofia. Tumingin si Meldrick kay Satchel at pumasok sa loob. May iniisip si Draven at pumasok na rin sa loob. Salamat, Mr. Satchel. Magalang nang umiti si Sofia. Pagkatapos niyang tanggapin ang storage ring, tumingin siya at tiningnan ito, at tumango ng kasiya siya. Haha, welcome ka. Kami dapat ang magpasalamat sa pagprotekta mo sa amin, nakangiting sabi ni Satchel. Bakit hindi kayo magstay ni Mr. Meldrick ng ilang araw since wala naman kayong madalas na pagkakataong umalis sa sekta at lumabas? Sumagot si Sofia, it's fine. Magpapahinga kami bukas at babalik kinabukasan. Kailangan nating magulat tungkol sa pagkamatay ng 4 na miyembro. Sige, ihahatid ko kayo sa labas para tingnan ang lungsod kung libre ako. Ngumiti si Satchel. Samantala, umupo si Meldrick sa gazebo sa likod na hardin habang galit na galit. Napansin ito ni Draven kaya sumunod siya kay Meldrick at umupo sa tabi nito. Mr. Meldrick, buti na lang na andyan ka ngayon para tulungan kami. Ngumisi si Meldrick. It's nothing. Hindi ko rin nagawang patayin si Severin. Sinabi ni Draven, kahit na ano, sinubukan mo at nagpapasalamat ako para doon. At least, masaya talaga ako that time and I was certain that guy is going to die then. I really think he deserves to die. Wala akong magagawa tungkol dito. Iniligtas niya ang buhay ni Sofia. Paano pa sa tingin mo hahayaan ko siyang manatiling buhay? Ang mga mata ni Meldrick ay mukhang malamig at mabisyo. Excited si Draven na makita ang reaksyon. Gaya nga ng naisip niya, gusto rin patayin ni Meldrick si Severin. Magandang balita ito sa kanya. Nagsimula na siyang mag-udyok. I think may gusto si Miss Sofia sa kanya. I wonder kung ako lang ba ang nakakaramdam nun. Gaya ng inaasahan, mas nakakatakot ang ekspresyon ni Meldrick kaysa dati. Kumunot ang noo niya at nagtanong, you think that way too? Nagkunwaring alam ni Draven ang lahat. Siyempre, hindi ba obvious? Babae si Miss Sofia pero wala siyang pakialam at humingi ng contact number ng lalaki sa harap ng lahat. It's obvious that she threw herself at him. Tandaan na nagtanong din siya tungkol sa kung saan din nananatili si Severin. I bet baka plano niyang bisitahin siya in the future. Girls, ang dali nilang lokohin. Kumunot ang noo ni Meldrick at nagtanong, what do you mean? Paano siya naloko? Sumagot si Draven, madali lang. Sobrang gwapo niya. Ang bawat babae ay madaling umibig sa isang gwapong lalaki. Ang hitsura lamang ng mga lalaki ang kanilang iniintindi at malamang na hindi nila alam kung sila ay umiibig sa lalaki. Ang kanilang mga desisyon ay madaling maapektuhan ng kanilang damdamin at gumawa ng maling pagpili. Anak ng tinapa, habang iniisip ito ni Meldrick ay lalo siyang nagalit. Mr. Meldrick, I don't understand why you listen to her when your attainment is higher than hers. Iniligtas ni Severin ang buhay niya, hindi ang buhay mo. If I am you, I won't listen to her at all, Draven continued to unsight. Lumingalinga si Meldrick sa paligid bago ibinunyag kay Draven, since there are no one else here, I can tell you this. Mas gusto ni Sofia na manatiling low profile. Bagamat mas mababa ang kanyang attainment level kaysa sa akin, I don't dare to offend her. Sa halip, kailangan kong pasayahin siya. Bakit naman? Dahil ba maganda siya at gusto mo siya? Pang-aasar ni Draven. Sagot ni Meldrick, I'd be lying if I tell you I don't like her. Ngunit hindi yun ang tunay na dahilan. Siya ang anak ng aming pinuno ng sekta. Kaya kailangan kong makinig sa kanya. Naiintindihan mo na ba ito ngayon? Ano?
Napabuntong hininga si Draven at nabigla. Sa wakas, alam niya kung bakit iginagalang ni Meldrick si Sofia sa kabila ng mas mataas na tagumpay kaysa kay Sofia. Kaya naman, sabi ni Draven, pero kung hindi patay si Severin, kukunin niya si Sofia palayo sa iyo at hinding-hindi ka makakasama ni Sofia. Kung saan ko ito nakikita, siguradong masasabi kong may gusto si Sofia kay Severin. Tinaas ni Meldrick ang kanyang kamay. Gusto ko rin siyang patayin pero nakita mo ang nangyari ngayon. Ngumisi si Draven. Madali, maari natin siyang patayin ng palihim. Hindi iisipin ni Sofia na ikaw ang may gawa nito. Minasahe ni Meldrick ang kanyang baba at nag-alinlangan. Pero paano kung malaman niya? Pagkatapos ay hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makasama pa siya. Si Severin ay isang napaka-talented na tao. Kung hindi mo siya papatayin ngayon, magiging mahirap ito sa hinaharap. Pilit na kinukumbinsi ni Draven. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Draven, anong ibig mong sabihin? Isa akong level 2 warrior emperor. Gaano ba kahirap para sa akin na pumatay ng level 9 warrior king? Hindi mo ba naisip na ikaw ay labis na nagpapalaki? Alam mo ba ang pagkakaiba ng level 9 warrior king at level 1 warrior emperor? Ito ay hindi lamang isang antas na naiiba ngunit ganap na isang iba't ibang yugto. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay hindi maisip. Ngumisi si Meldrick. At hindi ako level 1 warrior emperor. Isa akong level 2 warrior emperor. Napangisi si Draven. Hindi mo ba naisip na kakaiba kung gaano karaming mga tao ang talagang pumanig kay Severin at tinutulungan siya ngayon? Lalo na yung mga big shots like Province Governor and the War Gods. Alam mo ba kung bakit? Kumunot ang noo ni Meldrick at nahulaan dahil magkaibigan sila. Nakipagkamay si Draven at ngumiti. Oo pero hindi buo. Si Severin ay isang alchemist. Isang pangalawang baitang na ranggo ng alchemist. Ano? Isa siyang second grade medium rank alchemist. Walang maraming alchemist na maaaring maabot ang antas na ito sa mundong ito. Naging maasim ang ekspresyon ni Meldrick at sa wakas ay naunawaan na niya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Tama yan, hulaan mo kung ano ang regalo niya sa gobernador ng lalawigan ngayon. 10 second grade medium rank na alchemical medicine. Lahat ng 10 sa mga iyon ay premium na alchemical medicine. Ibig sabihin, napakahusay niya sa paggawa ng mga ito at hindi magtatagal bago siya bumuti at magsimulang gumawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot. I think you understand what's gonna happen when he is capable of that, ngumiti si Draven. Seryosong tumanggo si Meldrick. Ibig sabihin magiging madali para sa kanya ang maging isang mandirigmang emperador. At hindi magtatagal bago siya maging level 2 warrior emperor. Kapag nangyari iyon, magiging mahirap para sa akin na patayin siya. Ngumiti si Draven, hindi lang iyon. Mas magugustuhan siya ni Sofia kapag naging warrior emperor na siya. Bigla siyang huminto at tumingin kay Meldrick. Kung gayon mas magiging mahirap para sa iyo na ituloy siya. Hindi ako papayag niyan. Mariin na ikinuyom ni Meldrick ang kanyang kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kailangan ko siyang patayin ngayon. Ngumiti si Draven. Huwag kang mag-alala, kailangan niyang gamutin si Fonzo at aabot iyon ng 4 na araw. Hindi ko alam kung saan nakatira si Severin ngayon pero alam ko kung saan si Fonzo na nananatili. Tumango si Meldrick habang ang kanyang mga mata ay mabisyo. Hindi magiging problema iyon, ngunit wala na akong maraming oras. Aalis kami kinabukasan, bukas na lang ang available na oras. Ngumiti si Draven, madali. Makakahanap ako ng dahilan at sabihin kay Sofia na sabay tayong lalabas. Pagkatapos nito, maaari kitang dalhin sa tinutuluyan ni Fonzo. Kailangan lang nating pumunta ng maaga at hintayin siya. Kabanata 900 at 90. Matapos pakinggan iyon ay tumango si Meldrick. Sige, bakit alam mo kung saan tumutuloy si Fonzo? Sagot ni Draven, it's simple. May negosyo si Fonzo dito kaya madalas siyang pumupunta dito para magtrabaho. Iyon ang dahilan kung bakit siya bumili ng sariling lugar at pupunta at mananatili dito. Kaya alam ko kung saan siya tumutuloy. Mukhang masaya si Meldrick sa impormasyon at tinapik niya ang balikat ni Draven.
Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kung maganda ang pakikitungo mo sa pagbalik natin sa sekta. Malaya kang hanapin ako kapag may problema ka. Bahagi rin iyon ng dahilan kung bakit nakipag-usap din si Draven kay Meldrick. Natuwa siya sa narinig at magalang na sumagot, "Salamat. Huwag kang mag-alala, kung mayroong anumang kailangan mo, I always lending a helping hand." Damn, I didn't know Severin is actually an alchemist. At isang second-grade medium-rank alchemist. Magiging mahirap kung siya ay magiging isang high-rank alchemist sa ikalawang baitang. Hindi alam ni Meldrick na sobrang talino ni Severin. Nalungkot siya kung mangyayari iyon, igagalang siya kahit saan siya magpunta, kahit na ito ay isang mas malaking sekta. Lahat ng mga pinuno ng sekta ay malugod siyang tatanggapin. Tumango si Draven. Naunawaan din niya kung gaano karaming tao ang gustong makipagkaibigan sa isang high-rank alchemist sa ikalawang grado para matulungan ng alchemist ang mga warrior king na nasa level 7 at pataas na umunlad sa mga warrior emperors na may mga second-grade high-rank na alchemical medicine. Kahit anong sekta, ang mga mandirigmang emperador ay kabilang sa pinakamalakas sa bawat sekta. Sila ay nakita bilang mga piling miyembro ng sekta at iginagalang ng kanilang mga mahihinang miyembro. Kung patuloy na umunlad si Severin sa alchemy, mayroon siyang magandang kinabukasan. Kailangan kong gumawa ng alchemical medicine ngayong gabi. Samantala, naghahanda si Severin na gumawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot. Ngumiti si Diane na nakahiga sa kama kay Severin. Kung gayon hindi kita iistorbahin. Sana ay magtagumpay ka at maging isang high-rank alchemist sa ikalawang baitang sa lalong madaling panahon. Ginagawa kang pinakamalakas na alchemist sa Skystream Province, tama ba? Mahinhin na sabi ni Severin, "Don't say that. Napakalaki ng mundo. Hindi mo alam kung may mas makapangyarihang tao sa mundo. Siguro masasabi mong isa ako sa pinakamalakas na alchemist sa mundong ito. Kung maaari akong maging isang high-rank alchemist sa ikalawang baitang sa lalong madaling panahon, maaari kong ihinto ang pagsasanay sa alchemy sa ngayon at tumuon sa paghahanap sa iba pang mga bulwagan. Ikaw ang pinakamahusay. Alam kong kaya mo yan." Nag-good night si Diane at natulog na. Nagpatuloy si Severin upang mang-alap ng ilang grupo ng mga sangkap na kailangan para makagawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot at nagsimula. Kinailangan niyang aminin na hindi madali ang paggawa ng pangalawang grado na mataas na ranggo na alchemical na gamot. Upang maging mas eksakto, ito ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Kahit na madali siyang makagawa ng superior quality second-grade medium-rank alchemical medicine, hindi siya nagtagumpay sa paggawa ng anumang second-grade high-rank na alchemical medicine pagkatapos ng buong gabi. Sa kabila nito, naramdaman niyang nakagawa siya ng isang malaking pagpapabuti at naniniwala siya na tatagal lamang ng 2 o 3 araw ang pinakamarami upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay.